DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kabuluan, 4 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes ho tayo ngayon, ikalima ng Mayo 2025. Puro 5 tayo 050525. Sa ulo ng ating mga balita, SUV na nangararo sa NAIA Terminal 1, nag-iwan ng 2 patay, 4 ang sugatan. New NAIA International Airport Corporation President Ramon Ang sasagutin ang medical expenses ng mga nasugatan. Nagabot din ng tulong sa pamilya ng 2 namatay sa naturang trahedya. Naulilang pamilya naman ng PCG personnel na nasawi sa karumpola ng masasakyan sa SC-TEX tatanggap din ng tulong. BP Inday Sara at mga kalyado hinamon na maging din at maging palaban sa China. Congressional candidate sa Benguet sinampahan ng disqualification case sa COMELEC. Nararanasang paggulog at pagkidlat sa hapon, magiging mas madalas habang papalapit sa bansa ang tag-ulan ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi nung iba, hindi pa nga kami nakakapag-enjoy ng summer, kulang pa swimming eh. Tag-ulan na uli. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, asahan magiging mas madalas na ang localized thunderstorm sa mga susunod na linggo, partikular sa hapon o gabi habang ang bansa ay nasa transition na o lumilipat na sa rainy season. Ayon kay Obad Madrina ng Pag-asa, papalapit na sa bansang tag-ulan, kaya asahan na madalas na localized thunderstorm sa huling bahagi ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo. Sinabi pa ni Madrina na ang thunderstorms na ito ay may kasamang paghulog at pagkidlat na karaniwan tumatagal ng mula 30 minuto hanggang 1 oras. Paliwanag ni Madrina, ang ganitong kaganapan ay common sa panahon ng transition mula dry patungong wet season. Pangunahing sanhi ay ang pag-build up o pag-iipon ng init at moisture o halumigmig sa buong araw. Umahantong naman ito sa pagbuo ng cumulonimbus clouds sa late afternoon. Alam naman natin, sabi nga, thunderstorms, kaya may kasamang matitinding pagkidlat yan. Ingat-ingat po sa mga kinakailangang bunta ng bukid, sa mga open area, kapag malalakas po ang kidlat. Pero asahan pa rin na magpapatuloy ang mainit na panahon, bagamat maaasahan pa rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, maaaring manatili ang low pressure area sa West Philippine Sea hanggang bukas. Yan man, isa pang LPA o sama ng panahon ang maaaring mabuo sa silangan ng Southern Luzon o Eastern Visayas bukas, araw ng Martes, ngunit maaari din itong malusaw sa Miyerkules o Huwebes. Ang nasabing weather systems naman ang magdadala ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Mimaropa at iba pang panig ng Bicol Region, ganyan din sa Eastern Visayas hanggang Huwebes. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng humid condition sa dakong hapon o gabi na may thunderstorms. Samantala, 17 lugar sa bansa ang nakararanas ng danger level ng heat index. Naranasan kahapon ang 42 degrees Celsius na heat index sa Apari at Tuguegarao City sa Cagayan. 43 naman ang damang init sa NAIA, Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Subic sa Olongapo, Camiling at Luisita sa Tarlac, gayon din sa Tanawan, Batangas. 2 patay, 4 ang sugatan ng araruhin ng isang SUV ang terminal ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa may departure area po ito. Doon pa naman nakastambay ang maraming tao, Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na kamilang sa mga nasawi ang isang 5 taong gulang na batang babae na maghahatid lang sana sa kanyang amang OFW. Tiniyak ni Dizon na ang pagpapagamot sa mga ospital ng mga sugatan ay sagot nila.
Habang hawak na ng pulisya ang 47 years old na driver ng SUV na si Leo Sinlao Gonzales na nakatakdang sumalang naman sa mandatory drug test. Lahat ng gastos ng mga namatayan at ng mga na-injure, sasagutin po ng San Miguel Corporation nangyari. Unang-una, merong 2 namatay, kasama na yung batang-batang 5-year-old daughter ng isang OFW natin. May 3 injured. Currently, nasa San Juan de Dios Hospital sila. Rinas sila doon. So, pagdasal po natin, okay naman sila. Pero ang initial report, I think, parang okay naman, no? Ay nako, lupit ng trahedya. Sunod-sunod ano ha. Sa CCTV footage, makikita na hindi intensyonal ang pag-araro ng driver na naghatid lamang ng pasahero sa naturang paliparan. Review namin ang lahat ng CCTV tape. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na. No? Biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. Initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito sa Uminto. Sasagutin ng Pangulo ng New NAIA Infra Corporation ang medical expenses ng mga nasugatan sa nangyaring trahedya sa NAIA Terminal 1. Bukod dito, nangako din si Don Ramon Ang magbibigay ng financial assistance sa pamilya ng mga nasawi. Ayon kay Ang, ang kanilang prioridad sa kasalukuyan ay matiyak na matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima mula sa trahedya. Pasado alas 8 ng umaga nang araruhin ng isang SUV ang bahagi ng departure area ng NAIA Terminal 1 dahil upang may 2 masawi at 4 naman ang sugatan. Isa sa ilalim sa drug test ang driver ng SUV na nasangkot sa malagim na trahedya sa NAIA Terminal 1. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, na imbestigahan na nila ang driver at sinabi nito na hindi naman talaga niya sinadya nabanggay ng mga tao sa departure area. Kwento nito, nagbabanga siya ng pasahero nang paalis na siya. Nagulat siya sa biglang pagdaan ng isang sasakyan sa kanyang harapan dahilan upang maapakan niya ang accelerator sa harip ng brake. Samantala, nakuha na rin sa CCTV footage ng mga otoridad ang kuha sa naturang pangyayari kung saan nakitang nagbabanga ng pasahero ang driver ng SUV. Pero walang nakitang dumaang sasakyan sa harapan ito bago ang naturang trahedya. Kaya muli, ang pakiusap ho natin sa mga lokal na pamahalaan. Itigil na ho natin yung... Babalikan ho natin. Daming aksidente nangyayari ngayon. Hindi lang naman yan eh. Diba? Baka mamaya talagang may problema electrically ho yung sasakyan. Sana yung mga ganyang klase ng trahedya iiwasan kung ititigil na ho natin yung non-appearance. Para ho sa pag-check ng mga sasakyan, babayad ng barya sa mga emission test. Meron ng batas na dapat dumaan ho sa motor inspection center o motor vehicle inspection center ang mga sasakyan bago ho marehistro. Nang sa ngayon, masiguro ho natin na yan ay roadworthy. Yung iba, dinadaan pa rin ho kasi sa langay nagsusuhol ng konting barya, pagkatapos pagka na-aksidente, kamot ulo na. Ayan ha. Maghahatid lamang sana sa amang OFW ang 5 taong gulang na batang nasawi sa naturang trahedya sa NAIA Terminal 1. Kinumpirma ito ni Transportation Secretary Vince Dizon. Higit ni Dizon, bibiyay sana paalis ng bansang ama ng bata nang mangyari ang trahedya. Napagalamang sugatan din ang ina ng biktima na ngayon nagpapagaling sa ospital. Sa ulat na aksidente nga daw na natapakan ng driver ang silinyador ng sasakyan sa halip ng brake. Kaya sumalpok ito sa mga taong nag-iintay o nasa may departure area ng NAIA 1. Isa naman sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang kasamang nasawi sa malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon sa DCRH at radyo natin na kasama rin namatay sa naturang trahedya ang asawa nito. Dahilan para maulila ang kanilang 2 taong gulang na anak. Meron pa po, nakakalungkot talaga kasi ako po'y nasa Philippine Coast Guard kahapon. Opo. Yung isa pong Coast Guard natin kasama dun sa isang mga namatay. Naku po. Batang-batang babae, mag-asawa sila. Yung pong anak nila, kasama nila sa sasakyan. So yun yung nasa Kia.
Yung sa Kia. Yes, 2 years old po. Buti na lang po nasa yung bata. Kinilalaan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang nasawi na si Seawoman Juan Dane Janica Alinas. Handa namang bigyan ng tulong pinansyal ang Philippine Coast Guard sa nauli ng bata at bigyan din ng pagkilala si Alinas para sa kanyang naging serbisyo sa ahensya. Maghahain naman ang kasong kriminal ang Department of Transportation laban sa Solid North Bus Incorporated kasunod ng malagim na insidenteng kinasasangkutan nito sa SATEX. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, maghaharap din sila ng kaso sa driver ng bus dahil niya dapat o hindi niya dapat pinalalampas ang ganitong klase ng mga aksidente. Iginit ni Dizon na hindi na ito dapat pang idaan sa sorry lang at kailangan talagang ipatupad na ang mga umiiral na batas. Ito po, kakasuhan po natin ng criminal charges yung Solid North Bus Company, pati na rin yung driver na nagmamaneho. Kasi hindi po pwedeng pinapalampas itong mga ganitong klaseng mga aksidente. Hindi na po pwede yung nakaraan na dinadaan na lang sa sorry ang mga aksidenteng ganito. Samantala, iginitin ni Dizon na responsibilidad ng anumang kumpanya ang kanilang mga driver kaya't nararapat lamang na makatanggap din sila ng kompensasyon mula sa mga ito sa kabila ng suspensyon. Karapatan ng bawat manlalakbay na magkaroon ng ligtas na daan. Ito naman ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasunod ng malagim na aksidente sa SCTEX at pang-araro ng isang SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1. Kaugnay nito, pinapanawagan ni Tolentino ang pagpapalakas ng kampanya para sa road safety. Ayon kay Tolentino, ang mga aksidente sa daan ay bunga ng kapabayaan at responsableng pagmamaneho. Tanda ito ng kawalang pagsasaalang-alang sa kaligtasan. Dapat niyang mas mahigpit ang LTO sa mga kumukuha at nagre-renew ng lisensya at mas tutukan din ang kanilang exams sa traffic rules at road safety. Pero palagay ko, more than anything, itigil na ho yung pagpapahintulot sa mga smoke emission center na pumapayag sa mga non-appearance. Yan ho ang isa ho sa talagang mga problema. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang missing na sundalo sa tumaob na military boat sa Butalo River sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur, bangkay ng matagpuan. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Natagpuan na ang bangkay ng dalawang sundalo sa magkahiwalay na lokasyon na palutang-lutang sa Butalu River sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Isang araw ang nakalipas nang tumaob ang kanilang sinasakyang military boat habang tumatawid sa malakas na current ng naturang ilog. Sa opisyal na pahayag mula sa JTF Central, kabilang sa mga nagsasagawa ng combat patrol ang dalawang sundalo sakay ng naturang military boat nang tumaob ito. Sa kabila ng inilunsad na agarang search and rescue operation ng Army troops in coordination sa Philippine Coast Guard, PDRRMO, Maguindanao del Sur, tumulong na rin ang tropa ng 6th Division Training School at iba pang units ng JTF Central. Subalit hindi agad nakita ang katawan ng dalawang sundalo. The following day, unang na-recover ang bangkay ni PFC Manuel G. Bermudez matapos makita ng mga local residents at ilang oras pa ay natagpuan na rin ang bangkay ni Corporal Dennis F. Abria. Mariin namang nagpaabot ng pakikiramay si 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran sa mga naulilang pamilya at mga mahal sa buhay ng pumanaw ng mga sundalo. Ayon kay Major General Gumiran, ang insidente ay patunay lamang na sa bawat segundo ay nasa panganib ang buhay ng bawat sundalo upang tumupad ng kanilang tungkulin para sa bayan. Man-natural man o conflict elements ang armed forces ay patuloy sa pagsisilbi. Ang mga sakripisyong ito ay isa umanong taimtim na paalaala ng patuloy na pag-abot ng kapayapaan sa mataas na antas sa magitan ng military service para sa kapakanan ng bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga misis, alas 4:19 na ang oras sa buong kapuluan.
Amoy araw ba si Mister pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter pampalambot ng kuting sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Adante mahiwagan tunog. Awan pa pasensya ho muna doon sa mga kababayan natin dyan ho sa Ilocos na nagtatanong. Ating pong mahiwagang tunog ala pa po. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Pumalo naman ang 28.7 o 0.07 billion pesos. Ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito ng 11.2% kumpara sa 25.24 billion pesos na naitala sa unang quarter noong nakarang taon. Malaking bahagi ng naturang kita ay mula sa gaming operations na umaabot ng 25.52 billion pesos. Pinakamalaki ang ambag ng electronic games at e-bingo segment. Nagtala ito ng 14.32 billion pesos o 56% na ang kabuuang gaming revenue. Habang ang mga licensed casino naman ay nagbigay ng 8.32 billion pesos o 32.6% at ang mga casino na mismong pinatatakbo ng PAGCOR nagambag naman ng 2.88 billion pesos. Bukod sa paglago ng kita, bumaba rin ng 15.54% ang gastusin sa operasyon ng PAGCOR mula 7.36 billion pesos noong 2024, naging 6.21 billion pesos ngayong taon. Dahil dito, tumaas ng 23% ang net income ng PAGCOR na umabot ng 4.22 billion pesos kumpara sa 3.43 billion pesos sa unang quarter noong nakarang taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, bunga ito ng mas epektibong pamamalakad at mga reforma sa loob ng ahensya. Maganda umaga, Pilipinas! Baka naghahanap daw ho kayo ng mabibiling eroplano, Halos 30 na mga abandonadong aircraft sa Ninoy Aquino International Airport ang sisimula ng alisin ng New NAIA Infra Corporation sa Paliparan. Lain ng hakbang na mapaluwag at mapabuti ang operasyon ng NAIA sa harap ng tumatas na bilang ng mga pasahero at biyahe ng mga aeroplano. Ayon sa NNIC, kabuuang 27 na mga aeroplano ang kanilang tatanggalin, kabilang dito ang isang Cessna 421B na nakapark sa Paliparan noong pang 2009 at isang Boeing 737-200 nakatenga naman simula pa noong 2015. Pinadalhan na ng NNIC ng notice ang may-ari at kinatawan ng kumpanyang nagmamayari ng naturang mga aeroplano. Oras na hindi umaksyon ang mga ito, itutuloy na ng airport operator ang disposal alinsunod sa mga umiiral na mga batas at mga panuntunan. Maganda bang bakal ng eroplano? Manipis yan, Kasi dati namimili kami ng bakal ng barko Tinatastas. Hindi pwede yun, Manipis Inabot ng ulan ang motorcade na Supremo Senator Lito Lapid at Coco Martin sa lungsod ng Manila nitong linggo ng hapon. Nagumpisa ang motorcade sa Baclaran, Parañaque hanggang Taft Avenue. Nagtungo rin sila ng San Andres Market sa Quinta Market at Quiapo Dangwa Flowers Market. Diyan din sa Divisoria at nagtapos sa Tondo, Maynila. Sa kabila na medyo may kalakasang pagulan, mainit pa rin ang naging pagsalubong ng mga residente sa dalawang action superstars ng FPJ Batang Quiapo. Nagpasalamat naman si Senator Lapid at Coco Martin sa mga residente ng Maynila na nagpaabot ng kanilang solid na suporta sa re-election bid ni Senator Lito Lapid. Sinuyod ni Lapid ang iba't ibang mga bayan sa bansa at nakadaupang palad ang mga Pilipino. Daan din ito upang malaman ang kanilang mga hinaing at mga pangangailangan para tugunan ang kanyang sa kanyang mga isa sa batas na mga panukala. Sa pusod ng Maynila, madalas na ginagawa ni Direktor Coco Martin ang shooting ng Batang Quiapo. Abangan naman ang motorcade dina Supremo at Tanggol sa Pampanga sa darating na May 10. Barangay Tanod, pinagbabaril sa loob ng barangay hall na katabi ng police outpost sa Urdaneta City. Patay! Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning.
Masanto siya kabuasan Kuyang Angel. Dedondos pat ang biktima na kinilalang si Edgar Alvaro Noises, 58 anyos, barangay Tanod at residente ng barangay Pinmaludpud, Ordaneta City. Matapos itong pagbabaril ng riding in tandem suspect habang ito'y nasa loob ng barangay hall. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili. Naka-duty sa barangay hall ng gabi na yun si barangay Kagawad Balabar, subalit umalis ito kasama ng mga pulis na nagresponde sa gulo na itinawag ni barangay Chairman Joma Andrada, kaya't si Nunes ang pinatao sa barangay hall. At makalipas ang ilang minuto, may dumating na riding in tandem suspect na nagtuloy sa loob ng barangay hall ang backride at nadat nga si Nunes na nakasubsub sa mesa na tinawag po muna ng triggerman na Kagawad Balabar. Pag-angat na mukha ni Nunes, pinutukan ito ng suspect na tinamaan sa ulo at dibdib at nadala pa sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. 3 bala mula sa caliber 45 ang natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen. Si Kagawad Balabar, trusted man ni Vice Mayor Jimmy Paraino na nangangampanya na lamang ngayon sa Facebook Live. Silang dalawa ni Mayor Rami Paraino dahil sa banta sa kanilang buhay. Magugunit ang nung nakarang taon lamang pinagbabalat na patay din ang close-in bodyguard ni Mayor Rami Paraino na nagpapatuloy pang investigasyon at follow-up operation ng PNP upang matukoy ang suspek at motibo sa insidente. Ayon kay Police Colonel Rolifer Capukyan, Provincial Director ng Pangasinan PPO, gagawin nila ang lahat ng hakbang upang matiyak ang mabilis at maayos na paglutas sa kaso. Ito si Freddy Pardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Masantok siya kabasan at sikamin sa ating mga kababayan dyan ho sa Pangasinan. Da Umaga, Pilipinas. Uy, nabanggit na lang din si Mayor Paraino. Well, suspended ito, di ba? Alam ba ninyo na may mga dumulog din sa mga ilang mga mamamahayag dyan po sa Pangasinan, at saka hindi, sa mga kalapit na mga probinsya at saka mga NGO. Meron na isang babae na nagpapakilala na daw siya po dating nagbibigay ng mga chiching kay Mayor, may mga 11 na daw ho siyang naibigay, Ito, batay ho sa kanyang testimonya. Lumutang ho ito dahil pinagbabantaan nga daw ho siyang papatayin. Sabi niya, bago man lang matigok, i-disclose niya na ho yung kanyang pangyayari at yung kanyang nalalaman, pinaghinalaan daw po kasi ito na girlfriend din ni Mayor Paraino. 27 years old, ito daw nagbibigay ng 11 babae at halos kalahating milyon ang ginagastos mula po sa burial assistance at iba pang ayuda ng lokal na pamahalaan. Lupit naman ito. Ibang klase magpalibing si Mayor, At saka, ibang klase magbigay ng assistance, nagbabalibing, imbis na bigay sa mga kapuspalad, may ibang klase ang nililibing ni Mayor. Ayan, minsan nagpuporsam pa, kaso daw, natunugan daw ni Mrs. Kaya tumalon ito sa bintana at kinabukasan, pipilay-pilay na pumasok si Mayor. Ito batay doon sa testimonya nito pong babae na lumutang dahil nga po siya daw po binabantayan na ni Mayor Paraino at matauhan ho nito. Ayun. Bumantakin ho ninyo. Binibigyan siya ng tip na 50,000 kapag natuwa si Mayor. Pero ang cut daw niya doon sa mga ibinibigay ay binibigay niyang chiching 5,000 every 15,000 pesos na ibinibigay doon sa kanyang alaga. Ayun hindi na ho siya makapagsumplong sa mga pulis kasi nga po ang kanyang inireklamo ay yung pong Mayor. Maganda Umaga, Pilipinas. At tabayanan po ninyo at gumagawa na rin ho ng follow-up dyan si Romy Gonzales. Philippine Army, wala pang namomonitor na masamang aktibidad ng mga NPA sa Eastern Visayas sa harap ng papalapit na halalan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32 Jimmy. Inihayag ng Philippine Army na wala silang namomonitor ng mga violenteng aktibidad ng mga NPA sa Eastern Visayas ngayong papalapit ng eleksyon. Ito ang sinabi ni 802nd Deputy Brigade Commander
Colonel Rico Amaro sa isang panayang. Kalagip na dito ang sinasabing permit to win and permit to campaign activities. Isa sa mga rason na ang resource generation activities nito hindi napapatupad dahil sa kakulangan ng manpower. Kahit walang illegal na aktibidad ng mga NPA ayon kay Colonel Amaro, pinalalahanan din nilang tropa ng Philippine Army na paigtingin pa ang internal security operations sa kanilang area of responsibility kalagip ng combat operations sa mga lugar may presensya ng mga NPA. Ngayong linggo, ang Task Force Hope Eastern Visayas ng 802nd Brigade ay nakadeploy na sa mga areas na nasa immediate concern ng COMELEC na naglalayon mabigyan ng seguridad ang mga lugar sa eleksyon. Dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si Arstrolito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy. 4:30. Nahaharap sa kasang diskwalifikasyon ang congressional candidate at kasalukuyang Benguet Vice Governor na si Erickson Taguel Pilipi. Ito'y dahil sa maling paggamit ng Vice Governor ng government-issued vehicle sa kanyang pangangampanya na paglabag sa Section 68 ng Omnibus Election Code. Partikular na tinukoy sa 6 na pahinang petisyon ng isang Ralph Tan ang kulay puting sasakyan na may nakasulat na for official use only na pag-aari umano ng provincial government sa Benguet at sertipikado ng Provincial General Services Office. Tinakpan umano ang salitang for official use only. For official use also. At nilagyan ng magnetic signage ng sasakyan na may nakasulat na Good Governance Benguet gamit ang signature color ni Felipe. Nakasaad din sa petisyon na binabago-bago ang plate number nito. Dahil dito, hiling ng petitioner sa COMELEC na makansela ang Certificate of Candidacy ni Felipe at naideklarang null and void ang ng kanyang kandidatura dahil sa mga nagawang paglabag. 31 makalipas ang alas 4, tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nakatutok ang Kamara de Representantes sa paglikha ng mapapasokang trabaho at pagkakaroon ng bansa ng seguridad sa pagkain na siyang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino kasunod ng inilabas na survey ng Social Weather Stations. Ayon sa SWS survey, isinagawa mula April 11 hanggang 14, kinomisyon ito ng Strat-based Group, 93% ng mga Pilipino sumusuporta sa mga kandidatong nagtataguyod ng mas maraming oportunidad sa trabaho at pagpapalakas ng agrikultura upang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ayon kay Romualdez, kinumpirma lamang ng survey ang tinatakbo nilang ng kanilang legislatura ang direksyon na kanilang isinusulong sa mga nakalipas na buwan na taon. Binanggit din ng Pangulo ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na sa nakalipas na 2 taon, ang Kamara ay nagtaguyod ng mga batas na nagpapatibay sa mga hakbang para mapalakas ang sektor ng paggawa sa bansa. Ang Republic Act 11962 o yung Trabaho para sa Bayan Act ay naglatag naman ng National Employment Master Plan na nag-uugnay sa mga kurikulum, pagsasanay at apprenticeship na sa tunay na pangangailangan ng industriya upang mahikayat din ang mga kabataan na lalo pang paigtingin ang kanilang pag-aaral dahil meron ng nag-aabang na trabaho sa kanila. Nagkaroon naman ng paglago sa trabaho sa digital economy matapos ng pagpasa ng Republic Act 11967 o ang Internet Transaction Act na nagtatag ng e-commerce bureau upang protektahan ang online buyers at mga sellers at gawing mas profesional ang e-commerce sa bansa. Pinagsabay ni Senator Bongo ang pangangampanya at street food trip habang nagsasagawa ng motorcade sa Quezon City bilang suporta sa mga maliliit na mga negosyante. Bumili. Tumikim si Senator Go ng barbecue, halo-halo, buko juice at iba pang street food. Bahagi na rin ang tulong niya sa mga maliliit na mga negosyante at paraan na rin para ipakita sa publiko ang pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Naniniwala si Senator Bongo na napakalaki ng kontribusyon ng mga small entrepreneurs sa bansa. Bilang senador, nangako naman si Mr. Malasakit na patuloy niyang susuportahan at isusulang mga programa na magbibigay ng sapat na suporta sa mga maliliit na negosyante. Ganyan din ang pagsusulong ng mga panukalang magpapaganda sa kanilang kalusugan. Isang linggo bago eleksyon, nananatili naman na number 1 si Senator Bongo sa lahat ng senatorial surveys. Ito, kilikin natin ang sariling atin, tulungan natin mga nagtitinda. Relax ka lang, sagot kita.
Ito naman ang dating titulo ng pelikulang pinagtambalan ni na dating Governor Vilma Santos at Senator Bong Revilla na tila naganap sa tunay na buhay ng opisyal na endorso ng dating gobernador ng Batangas at minamahal na star for all season na si Vilma Santos Recto. Si Senator Bong Revilla Jr. sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ginanap sa Batangas noong May 3. Si Ate B na muling naghahangad bilang gobernador ng Batangas ay hayagang nagpahayag ng kanyang suporta kay Senator Bong Revilla sa harap ng mga Batanggenyo na nagtipon upang ipakita ang kanilang pagkakaisa sa pambansa at mga lokal na kandidato ng alyansa. Kitang-kitang naantig naman si Bong Revilla sa nasabing pag-endorso at buong pusong ipinahayag ang niyang pasasalamat sa mga kumakandidato kasama ang kandidatang gobernador na itinuturing niyang kapwa malapit na kaibigan. Samantala, palaboy na PWD sa parking attendant, arestado naman sa follow-up operation matapos na mamaril ng sampagita vendor sa Balanga City, Bataan. Aba, may baril. Bakit? Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado sa ikinasampalop operation ng Balanga City Police ang isang palaboy na PWD, person with disability na nagtatrabaho bilang parking attendant matapos mamaril ito ng isang sampagita vendor sa Capitol Drive, Balanga City dakong alas 9 ng gabi ng araw na Sabado. Ayon sa ulat ng PNP, kinilalang suspect na si Emilito Reyes Matias, 52 taong gulang, palaboy sa lansangan at putol ang isang paa. Nahuli siya sa kanyang pinagtataguan sa Mahogany Street, Barangay Alangan, Limay, Bataan ng mga tauhan ni Balanga City PNP Chief Police Colonel Victor A. Kaknak. Ayon sa investigasyon, binaril umano ng suspect ang biktima, edad 18 anyos, na isang sampagita vendor na residente ng sitio Bani, Barangay Kataning, Balanga City. Tinamaan ng biktima sa kanang bahagi ng dibdib na tumagos sa likod. Sa kasalukuyan, patuloy itong ginagamot sa ospital. Base sa salaysay ng mga saksi, bago ang insidente, narinig umano sumisigaw ang suspect sa nakababatang kapatid ng biktima. Nanlapitan siya ng biktima upang komprontahin, bigla raw itong bumunot ng baril at nagpaputok ng isang beses bago tumakas. Na-recover mula sa suspect na maaresto ang isang 38 caliber revolver na may 5 bala at isang basyo ng bala. Naharap ngayon sa kasong frustrated homicide ang arestadong suspect. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. May pahaba kagayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Nananawagan si House Special Committee on Basis Conversion Chairman J. Kong Hu ng Zambales kay Vice President Sara Duterte at mga kandidato na kanyang sinusuportahan, huwag namang manahimik at sumama sa laban kontra sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, gaya ng pag-angkin na lamang sa Sandy Cay. Ayon kay Kong Hun, House Assistant Majority Leader at kinatawan ng lalawigan ng Zambales na nakaharap ho sa West Philippine Sea. Nakapagtataka kung paano si BP Inday daw at mga kandidato at kalyado nito ay madalas na nag-iingay at palaban sa iba't ibang may issue, pero nananahimik pagdating sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas. Ang pinakahuling tensyon sa Sandy Cay, isang sandbar na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay nagdulot ng galit mula sa mga mamamayan matapos magdala ng mga tauhan ng China Coast Guard ng watawat ng China doon at itinuturing na ito na hakbang ng pag-angkin. Ayon kay Kung Hun, dapat magkaroon ng isang boses laban sa lantad at matapang na hakbang ng China, lalong-lalo na sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain formula, tanggal ang matitindi mancha based on tested chocolate, mud and supplement cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kaso ng Bulacan detainee na grave threat sa media pinaiimbestigahan ng DOJ. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Good morning, ako yung Angel nanawagan ng veteranong reporter at National Press Club lifetime member na si Orlan Mauricio kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na paimbestigahan ang kaso ni Abdua Hasim Arahalon. Ayon kay Mauricio na dati ring Pangulo ng Bulacan PNP Press Corps,
dapat nang ipagutos ni Remulla ang paglilipat kay Arahalon at iba pa mga kriminal mula sa Bulacan Provincial Jail patungong Muntinlupa matapos masentensyahan sa Regional Trial Court. Bagutang nahuli ng CIDG si Arahalon na convicted sa kaso murder at Mario Mariano San Jose Jr. na may kaso homicide sa isang bahay sa Purocres, Barangay Dakila, Malolos City, kung saan nakasamang naaresto si Jail Guard TJ Libiran Jimenez at asawa ni Arahalon na si Sara Cayetano Wahid noong April 13, 2025. Gid ni Mauricio nakapagtataka umano, bagamat detenido, malayan nakakalabas ng kulungan si Arahalon at sa San Jose na walang pahintulot ng korte kung saan nakabili pa umano ng mamahaling sakyan at may escort na jail guard ang mga ito. Anya dapat iutos si Remulla ang investigasyon at pagsampa ng kaso kay Jail Warden Retired Police Colonel si Salino Andaya na pansamantalang sinuspindi lang umano ni Bulacan na Governor Daniel Fernando. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Binulong naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mahigit 100 kongresista upang isulong ang pagkakaisa sa pagsuporta sa 11 senatorial candidates ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bilang Pangulong Lakas Christian Muslim Democrat, siginiit ni Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa upang maipanalo ang mga kandidato ng alyansa sa susunod na senatorial race. Iniling ni Romualdez sa mga kalyado na dagdagan pa ang pagsisika para matiyak ang panalo ng buong senatorial slate ng alyansa sa May 12 elections. Kabilang sa mga dumalo ang mga miyembro ng Lakas CMD, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, National Unity Party at Party List Coalition Foundation Incorporated. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos sa mga botante, lalong-lalo na mga first-time voter na hanapin ang kanilang polling precinct sa binuksang online precinct finder ng Commission on Elections. Bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, binigyan din ni Senator Amy ang kahalagahan ng maagang pag-alam sa mga detalye kaugnay ng pagboto. Huwag na dapat anyang hintayin pa ang mismong May 12 bago hanapin kung saan boboto upang makaiwas sa abala at kalituhan sa araw ng halalan. Ayon sa re-electionist na sinusuportahan din ni Mayor Digong, malaki ang may tutulong na hakbang na ito para mas maging mabilis at maayos ang proseso ng pagboto dahil hindi na kailangan pang maglipat-lipat o makipagsiksikan upang magtanong kung saan nakatalaga ang pagboto. Makatutulong din na niya ang online precinct finder upang maiwasan ang pagkantala ng pagboto, disinformation at posibleng tensyon sa paghanap ng polling precinct sa mga voting area. Oy, ito sabi ho ni Senator Amy, tingnan daw ninyo yung precinctfinder.gov and precinctfinder.comelec.gov.ph. At atin din paalala doon sa mga botante nating mga senior at mga may PWD, ayan mga person with disability. Okay naman, oo. At saka sa mga buntis, agahan na ho ninyo ng pagpunta sa Lunes sa mga voting precinct. Alas 5 pa lamang, pwede na ho kayong bumoto, ha? So muli, para ho sa mga senior citizen, mga PWD, pwede ho kayong pumunta sa mga presinto alas 5 pa lamang ng umaga para po hanapin ang inyong, o para lumahok na sa inyong pagboto. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Youth, ang mga kabataan na aktibong lumahok sa May 12 elections dahil malaki ang papel nila sa kinabukasan ng bansa. Sinabi ni Senator Go na krusyal ang papel ng mga kabataan para sa magiging kinabukasan ng Pilipinas. Paalala ni Senator Go, ang pagboto ay hindi isang karapatan lamang kundi isang responsibilidad. Ayon kay Senator Go, sa kanyang pagbisita sa Butuan City noong Sabado, kasama ang mga kapwa niya Duterte senatorial candidates para magsagawa ng motorcade rally, napakahalaga ang papel ng mga kabataan. Ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Yan po ang pakay ko rito. Gusto kong huwag mahirapan ang Pilipino. Gusto kong makikinabang ang Pilipino sa pera ng Pilipino. Dapat po walang pinipili ang pagtulong. Dapat yung serbisyo medikal walang pinipili.
dapat po, lalong-lalo na makikinabang dito yung mga mahirap natin mga kababayan po. 100% matagumpay naman ay sinirawang final testing at sealing ng mga automated counting machines para sa gaganaping eleksyon sa May 12. Lunes na po yan, ha? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang kahit isang natukoy na technical issue sa mga electoral board members na sumubok ng ACM. Naipamahagi na rin niya lahat ng ACM sa buong bansa at magpapatuloy naman ang iba pang mga aktibidad hanggang May 7 o sa Miyerkules. Nagsimula na ang final testing and sealing noon pang May 2 sa ilang mga presinto sa bansa kung saan sinubukang makaboto ng mga electoral board member. Ipinasok sa ACM ang kanilang balota at mano-manong binilang ang boto kung tutugma ba sa bilang ng makina. Mamaya po makausap natin si Chairman George Garcia, lalong-lalo na doon sa mga issue na sinasabing meron daw pong maagang shading na nangyayari. Ano, ha? Para naman sa mga may lakad ngayong araw nito, alas 4:45 na, magbaon ho kayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Ha? Pero effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Next Sunday pala, Mother's Day, ha? Oo, bispiraso ng eleksyon, Mother's Day naman, ha? Huwag natin kalimutan, padala natin ang tsokolate si Nanay. Nandyan ho yung Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila na dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung po namang mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na pwede ho natin pagpilian. Ang raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Sa bawat bili natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Pinuri naman ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ng dating Pangulong Digong Duterte, ang pag-imbestiga ni Senator Amy Marcos higil sa naging pag-aresto sa dating Pangulo at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na sinusubaybayan niya ang investigasyon ng Senado hinggil sa kaso ni Mayor Digong at nabasa rin niya ang final report na maging ang mabusising pagtrabaho ni Senator Amy. Sa pagdinig, nabanggit din na niya ang pag-aresto, maging ang mga argumento sa jurisdiksyon at lahat ito ay sumusuporta sa argumentong binanggit din niya para hamunin ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Gaya na lamang ng ipresentang kopya ng sulat ng senadora na may petsang December 15, 2023 kung saan nakasaad na tinitiyak ni Marcos kay Vice President Sara Duterte, ni Pangulong BBM, na hindi tutulong ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan dahil wala itong jurisdiksyon sa bansa. Dahil dito kumpiyansa si Attorney Kaufman na makatutulong ang investigasyon ng Senado, partikular na ang pinadalang final report. Kampakipakinabang ito sa kanilang magiging depensa at nagpasalamat siya sa naturang Senate hearing para makalaya si dating Pangulong Digong. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, maganda din ang bakbakan sa Davao ngayon, ha? O, doon sa pinakahuling survey, mukhang hindi umubra ang mga sayaw at saka pagtumbling-tumbling ni Carlo Nograles. Ganda ng survey. 82. Si Carlo, 81.
Hindi, 8.8. Ayun. Si Carlo 8.8, si Mayor Digong 82. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy namang bumubuo ang suporta para sa kandidatura ni senatorial candidate na Camille Villar. Ito'y makaraang magpahayag ng buong suporta si Dasmariñas Mayor Jennifer Barsaga kay Villar na niya ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Iginit ni Mayor Barsaga, marami nang nagawang proyekto ang mga Villar sa Dasmariñas at may tuturing silang reliable partners ng lungsod. Kumpiyansa naman si Barsaga na si Camille ay isa sa mga makakaresolba sa mga suliraning kinakaharap ng Dasmariñas City. Nagpaabot naman si Villar ng pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga Caviteños. Dalawang wanted sa Northern Samar na siyam na taong nagtago dahil sa kasong pagpatay, nahuli na rin ang mga otoridad. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga. Dalawang wanted sa lalawigan ng Northern Samar na halos 7 na taon na nagtago sa batas dahil sa kasong pagpatay. Naaresto na ng otoridad ang mga tuntunan pinagtataguan ng mga ito sa isang lugar sa bayan ng Silvino Lubos. Sa pinagsanib na pwersa ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company at Silvino Lubos Municipal Police Station kasamang 90th Infantry Battalion Philippine Army. Naaresto ang dalawa kahapon lamang Mayo 4 sa isang barangay sa nasabing bayan ng Silvino Lubos. Ayon sa report ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, ang mga akusado ay isang 37 taong gulang na binata at isa naman dito ay 28 taong gulang. Ang dalawa ay may warrant of arrest na inisyo naman ng Regional Trial Court sa Laoang Northern Samar doong taong 2016 pa at walang inirekomend ng piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang most wanted. Ang dalawa ay nakapit ngayon sa Silvino Lubos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon bago dalhin ang mga ito sa korte. Naristo ang dalawa dahil na rin sa Police Intelligence Unit at sa tulong na rin ng komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat tayo ni Grace. Si Jane Galit Bantayan yun. Si Aini Grace Bravo sa kabila naman yun. Nananawagan naman si Senator Roland Legarda, Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Agaran ang dapat na pagtutok sa pagpapalakas ng pundasyong kaalaman ng mga mag-aral. Ito ay matapos lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na 18.9 milyon na mga Pilipino ang nagtapos mula sa basic education system ng bansa mula 2019 hanggang 2024 ang itinuturing na functionally illiterate. Sus, may ginoong buhay ito. Ayon kay Legarda, masakit itong katotohanan tungkol sa kalagayan ng edukasyon sa bansa at ipinapakita nito na hindi sapat ang pagpasok at pagtatapos sa paaralan kung hindi matutugunan ng mga bata ang kakayahang umunawa, lalong-lalo na daw po sa critical thinking. Kapag milyon-milyon na niyang kabataan ang nagtapos pero hirap ding umintindi ng binabasa, hinaharap nila ay tunay na buhay na kulang sa kaalaman. May diploma pero walang sapat na kakayahan. Bonsod dito, nananawagan si Senator Legarda, dapat maging pangunahing prioridad ang foundational learning. Kapag hindi niya kasi natutong bumasa o kulang sa pundasyong kasanayan ng isang bata, pagsapit ng grade 3, unti-unti na siyang maiiwan sa lahat ng asignatura. Dahil ang lahat ng pagkatuto ay nakasandig sa kakayahang umunawa at magproseso ng mga impormasyon. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Gumugol ng mahabang panahon para mag-aral pagkatapos graduate, ang tawag sa kanila functionally illiterate pa rin. Maganda umaga, Pilipinas! Sa bagay, nakikita natin yan tuwing eleksyon. Kung sino yung alang ginagawa, yun ang inihahalal. Tapos, lalong-lalo na sa party list. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 5 minuto na lamang bago alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano ba itong ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococos lactose-strain plasma. Ito may dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero. Human clinical trial. At ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococos lactose-strain plasma.
Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema na itataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacetoid indithyric cell, yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya nga po ang rekomendasyon 1 oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan kahit ito yung nire-recommenda ng mga doktor, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ito may follow-up pa si Raymond Paas. Milyon-milyong mga graduates ng high school hindi nakakaintindi ng binabasa at ito nga po ay kinababahala ni Senator Loren. Detalye ng balita mula kay Raymond Paas, Aris 28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Loren Legarda sa report na may 18.9 million na graduates ng high school ang hindi nakakaintindi sa kanilang binabasa o mga tinawag na functionally illiterate. Ito ay sa datos na ilahad ng Philippine Statistics Authority o PSA batay sa isinagawang Functional Literacy Education and Mass Media Survey of FLEMS sa hearing ng Senate Committee on Basic Education. Dahil dito, hinimok ni Legarda ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na agad kumilos upang ito ay matugunan. Para sa senador, isa itong masakit na katotohanan na nagsasabing may matinding kapalpakan ang sistema ng ating edukasyon dahil ang attendance at graduation ay hindi na garantiya na ang bata ay natuto. Kaya't baliwala lang ang diploma dahil hindi naman natuto ang milyon-milyong mga bata at hindi sila handa sa pagharap ng anumang hamon ng buhay. Nagbabala ang 4 na termino ng senador na ang functional illiteracy ay nagpapahina sa kakayahan ng ating mga manggagawa dahil ang sistema ng edukasyon na may mga graduates na hindi nakakaintindi ay nawawala na tayo ng kakayahan na makipagkompetensya at marami ang mawawalan ng magandang oportunidad sa trabaho. Sa hearing na ipinatawag ni Senador Sherwin Gatchalian, nalantad na may 18.9 million na high school graduates ang marunong magbasa at magsulat, ngunit hindi naiintindihan kahit ang mga simpleng kwento na kanilang binabasa na tinawag na mga functionally illiterate. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nila, nasa teacher daw ang problema. Palagay ko, hindi. Mukhang nasa sistema talaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin. Happy birthday muna kay Commissioner Benvenido Rubio ng Commission on Election ng Bureau of Customs pala. Ayan, Commissioner Benvenido Rubio. Actually, kahapon mo siya nag-birthday, Belated happy birthday, Commissioner Ben Rubio. Binabati ka ng mga taga NAIA per cargo, sa pangunguna po ni Dr. Ye Manawis at dyan po sa NAIA Terminal 1 naman, sa NAIA International Airport naman ni Collector Yasmin Mapa. Happy birthday, Commissioner Ben Rubio. Ay, tsaka kahapon din, birthday naman ng aking paboritong si Ate Flor. Si Flor Delisa Miranda, Ate Flor, happy birthday, Congratulations nga pala kay Governor Lala Mendoza dyan naman sa North Cotabato, Kasama ho siya ang probinsya ho ng North Cotabato ay kabilang po sa top 10 provinces ng buong Mindanao with highest income. Pagaling, Congratulations, Gov Lala. Speaking of Governor, alam mo niyo, nakakatuwa yung nangyaring debate sa Oriental Mindoro. Doon ho sa Tapatan. Yung mismong katunggali ni Governor Joanna Garcia ang nag-endorse sa kanya. Pero ito yung bahagi ho ng kanilang tapatan, Papakinggan natin ang katanungan ng mga kandidato para sa kanilang katunggali. Governor Dolor. What do you think are my strengths as a governor? Napakagaling po niyang magsalita. Napakamabulaklak. Hindi ko po kaya yun. Hindi po ako makata. Yan po yung una. Pangalawa, napakamahal po niya ang kanyang pamilya. Dahil gusto niya po lahat po ay nakaupo o may posisyon sa gobyerno. Ngayon po, Ma'am Joanna, maaari niyo na pong
itanong ang inyong no-holds-barred question sa ating dalawang kandidato. Ang inyong katanungan po para kay Mr. Orven Rabino. Mr. Orven, ang tanong ko sa iyo malambing. Thank you po at nasagutan ko naman po ng mahusay. Pero ang ganda ng tanong ko sa iyo, kung sakali po hindi kayo ang kandidato na governor, sino po sa aming dalawa ni Governor Bons Dolor ang pipilian po ninyo at bakit? Talagang napakaganda ng question ni Ma'am Joanna. Bago ko po sagutin ng lahat ng yan ay thank you po kay Ma'am Joanna. Lahat naman po sila parehas po naming kaibigan. Pero ang aking pipiliin po ay nag-iisa lang si Ma'am Joanna. Bakit po? Sapagkat si Ma'am Joanna ang unang nangangalaga sa kalikasan ng Oriental Mindoro. Si Ma'am Joanna ang may dalang solusyon sa kuryente na kung saan ay higit na makatutulong sa Oriental Mindoro. Muli po, maraming salamat. Ma'am Joanna, meron... Umaga, Pilipinas! Kandidato, inendorso ka, kalaban niya. Sana ganyan lahat ng mga debate, di ba? Friendly debate. Ay, sige po. Oy, teka nga pala, sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunity dito po sa Central Luzon. Aba, eto na ho yung pinakamurang rent per occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% naman down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira. With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit anong pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap mo magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Sekretary ako, Sir, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mo magkabahay na? At ito po'y napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasamang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at pati munisipyo. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira Prestige. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Sa ngayon, yung low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy na pong lumalayo ng ating kalupaan at ito'y huling namataan sa line 460 kilometers west ng Coron, Palawan. Mananatili naman po mababa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Pero inaasahan po natin yung trough or yung extension nito ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mimaropa, Bicol Region, Batangas at Quezon. For Metro Manila and the rest of our country, saan naman po natin yung mainit at malinsangan po yung tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila 41 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas po natin possible na may tala ay 45 degrees Celsius dito po ito sa may Infanta, Quezon. So ngayon po wala naman po tayong nakikita na possible na next na low pressure area dito po sa Quezon, dito po sa binabantayan po natin. Possible po, easterlies na po ang umiral sa mga susunod na araw. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, yung pag sinabi nating easterlies, ano yung inaasahan nating temperatura? Ayun po, usually po yung katulad, same para naman po dito sa Metro Manila. Ang naiba lang po kasi ngayon po, yung heat index din po natin, ganun pa rin naman po. Yung pinaka-naapektuhan po kasi nito yung Visayas at Mindanao. Kaya kung makikita din po natin sa forecast po natin ng heat index, wala din po masyadong danger level na naitatala po dito sa Visayas at Mindanao. Dulot po sa pagdaan din po na itong low pressure area natin. Tapos ano ito, mas magiging maulan na ba tayo? Magtutuloy-tuloy na yung pag-ulan? Ay hindi po. Inaasahan lang po natin, magiging mainit at malinsangan pa rin naman po. Pero mataas na po na chance yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan do sa hapon at sa gabi. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Chanel. Magandang umaga.
si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag ding kalimutan ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:06 ang oras sa buong kapuluan. Mukhang nakakalimutan na daw po yung issue ho ng impeachment. Kumustahin nga natin ito mula po sa isang miyembro po ng Free Legal Assistance Group of FLAG at Movement for Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINE. Kasama natin ngayon si Attorney Odi Bukoy. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at pati sa mga lahat ng tagapakinig ng inyong istasyon. Opo, mukhang, teka muna, habang papalapit ang eleksyon, nakatutok ang lahat sa eleksyon. Is it going to happen after, kasi di ba June 12 ang resumption? Hindi po, June 2 June 2 ang resumption ng sesyon June 2, ating Kongreso. Sa June 2 may inaasahan ho ba tayong magiging aksyon? Kasi nga, di ba sabi nga ni... Senate President Chis Escudero, mas magiging abala muna sila pagdating sa bilangan. So, what's going to happen on June 2? After June 2 po, inaasahan na magpapalabas na ng writ of summons ang Senado. Ito po ayon kay Senate President Chis Escudero, after makapanumpa ang mga senador bilang senators, judges sa impeachment trial. So, pag napalabas po yung writ of summons, bibigyan nila ng inextendable period of 10 days ang Vice Presidente upang sumagot. So, 10 days. After 10 days, that will be June 12, magsisimula ang trial? After that po, inaasahan natin na mag-schedule na ang Senado ng trial dates. What if dun ho sa mga incumbent senators meron hong hindi lumusot? Ay, yun po. Kung sino po yung mga mananalo sa darating na halalan, sila po yung mga upong hukom sa impeachment trial. So walang paano ho yung mga hindi nanalo? Hindi ho. Miyembro hindi na sila kasali. Okay. Hindi na sila kasali. So dapat ang hintayin kaya nga po itong si Vice Presidente nagkukumahog na ikampanya ang kanyang mga kandidato para pagdating po ng paglilitis sa Senado, meron siyang mga kaalyado sa mga hukom. Pero doon dalawa lang naman so par yung incumbent na pumapasok sa di ba? Pumapasok sa surveys. So far. So kung sakasakali, ilan ba nakikita niyo mapapalitan? Ay, hindi ko mahulaan yan. Oo, mahirap po. Kaya nga kapuna-puna yung kanyang pag-endorso ng dalawang kandidato na hindi naman nasa original na slate niya, kundi na doon sa slate ng ating Pangulo sa lakas CMD. So, umaasa ho siya na yung dalawang kanyang inendorso na senador papasok din, pero para pampatagdag na rin yan sa kaalyado niya. So, pwede yun. Hindi siya maki-question sa Korte Suprema, Attorney, kung sakasakali. Kasi, di ba, yung Congress na nagpatibay ng impeachment is the current Congress,
So, tapos ang didinig will be the next Congress? Kasi magsisimula ho ito technically under the 20th Congress. We're now on the 19th Congress. Matapos po itong eleksyon ngayon, 20th Congress niya. So, yung mga taga-usig na mga kongresista na pumirma at nag-file dito ng kanilang verified complaint, maaari hong wala na sila kung hindi sila mananalo, hindi sila papalari na manalo sa eleksyon, mapapalitan ho yan ng ibang mga kongresista. Pati na po yung mga public prosecutors na ngayon ay lumitaw na. No? Kung meron hong hindi papalarin, mapapalitan yung mga yon. Sa mga senador naman, yun hong hindi papalarin, hindi sila pwedeng umupo bilang hukom sa impeachment trial. So yung mga nagsasabi, nagbibigay ng school of thought na wala, tapos na yung impeachment, hindi totoo. Kasi sabi nila, pagkatapos ng 19th Congress, tapos na yung bakbakan. Kasi wala nang Mali oras. po yun. Mali po yun. Mali po yun. Dahil na-file na po yung yung reklamo Kaya ang didinig niyan, yung bago ng mga manunumpa na mga senador at ang maglilitis niyan. Hindi ho totoo, hindi ho tama yung sinabi na dahil tapos na yung nagsara na yung 19th Congress, tapos na yung impeachment. Mali po yun. Magkaiba yun kung naumpisahan ang pagdinig ng kasulukuyang Congress, ng 19th Congress, at hindi natapos. Ito, mag-uumpisa pa lang sa paparating na Kongreso. Opo, dalawa po ang school of thought yan Yung isa, sinasabi ho ng isang school of thought, na kapag hindi natapos yung nauna, kunya, nagsimula na po yung paglilitis pero hindi natapos, magsisimula uli sa panibago, uulitin ang proseso. Pero ang mas inaayunan po na point of view na pananaw ay itutuloy nila dahil hindi pa ito nasimulan, sisimulan ngayon from square one. Okay. So mali po yung nabanggit nyo na kanina na pananaw ng ilang tao. Mali po yun. Okay. So intayin natin what's going to happen. Mahaba-habang panahon pa pala itong paghihintay kung sakasakali. So itong 19th Congress, Senate must not make any move. Yun ang sinasabi ho ninyo. Hindi po. Kasi the Senate has not made any move Kung maalala ninyo, ang mga taga-usigo, yung mga kongresistang nag-file, no? Ang sinasabi nila, simulan na natin. Ang sinasabi naman ni Senate President, hindi pwede. Hindi pa kami, on recess kami ngayon So dapat muna makapanumpa. Tapos tsaka natin sisimulan pag nagsimula na yung 20th Congress. Kasi on recess ngayon Na ang sinasabi naman ng kongresista, noon, nung iginigate nila, is-issue nyo na yung summons. Dahil, ayon sa saligang batas, pag na-file ang impeachment complaint, ang mga artikulo sa Senado, dapat simulan na nakalagay sa saligang batas to commence forthwith. Agad-agad. Okay. So, again, ang mangyayaring aksyon nito is after June 2. Correct. In the meantime, anong ginagawa ho ng mga prosecutor? Ang mga prosecutor, I'm just second guessing, no? Hindi ko naman ako prosecutor. Sigurado ako naghahanda na yan. Naghahanda na ng mga documentary evidence, naghahanda na ng mga testigo na naaayon doon sa kanilang articles of impeachment para mapatunayan nila yung kanilang mga aligasyon doon sa articles of impeachment. Naghahanda ho yan. Ako rin na inaasahan din na sa ngayon, naghahanda na rin ang depensa, ang mga abogado ni Vice Presidente Sara. In fact, sinabi niya, kumpiyansa daw siya na mapapa-absuelto siya ng mga abogado niya. So alam na nila kung ano yung articles of impeachment. Dahil lumutang na ho naman yung articles of impeachment. Nasa internet na So naghahanda na rin ho yan. Parehong panig. Attorney Bukoy, maraming salamat for joining us. Gusto ko pa yung sana tanongin, anong nakikita nyo for election? Pero sabi nyo nga, mahirap maghula. Mas maganda po pag-usapan natin yung impeachment, yung artikulo. Kung may panahon kayo. In the meantime, maraming salamat. Sa ibang pagkakataon, ay sasalang ho natin yung talaking yan. In the meantime, thank you for joining us, Attorney Bukoy. Magandang umaga po.
Salamat po. Si Attorney Antonio Odi Bukoy ng Mabini. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na si Chairman George Garcia. Asan na ba yung listahan ng mga itatanong natin? Maraming gustong nagpadala ng mga tanong kanina. Ito. Chairman George, magandang umaga po sa inyo. Chairman Garcia. Magandang umaga po Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Ayan, first question, di na ho namin pahabaan dahil ang dami ho gustong magtanong eh. Yung pong marking po, kinakailangan talaga yung marking pen ang gagamitin o po pwede gumamit ng ibang ballpen o ibang marker? Hindi po tayo magdadala ng ballpen. Yan po yung isa sa mga tagubili natin, sa mga kababayan natin. Meron po tayong special na pen na ginagamit. Mahirap po kapag ang ginamit natin na ordinary pen, mabubutas at baka po makompromise yung mismong balota at baka po hindi siya kilalanin ng ating makina. So again, yung pong marking pen na naandun mismo sa mismong upuan, nakatali pa yon kalimitan, ay yan po yung ating gagamitin sa pagsishade ng ating pong mga balota. 100% ang shading, ilang percentage na po ang pwedeng itolerate ng ACM natin? 15% lang po ang ginawa natin sapagkat maganda po ang klase yung ating scanner. Kung kaya naman kahit natuldok lamang mo or less nung aming pong kinetics yan, ang tuldok ay almost 20% na. Pero siyempre po, dahil maliit lang naman po Sir Angel yung bilog eh. Siguro naman po sa mga nakikinig natin, mga nakasubaybay, baka naman pwedeng kung mag-shade kayo, punuan na po natin. Hindi na bali medyo sumobra dun sa bilog. Huwag lang masyadong kulang dahil nga po, again, meron tayong 15% threshold. Pinakamababa po yan sa kasaysayan ng automated election. 15%, parang tuldok nga lang yun, ano ha? Paano? Kaya dapat hindi magkamali, lalong-lalo na sa senador, ano ha? Kasi hindi kayo po pwedeng bumoto ng more than 12. Yun po yung kadahilanan, Sir Angel, kung bakit pinagbibili natin. Magandang meron na tayong kodigo na hawak-hawak. Kasi kung doon pa tayo mamimili, magbibilang tayo doon. Una, magtatagal. Number 2, paano kung sumobra na pala sa 12 ang nasa shade natin? Pangatlo, talagang touch move po yan eh. Once na na-shade na natin, hindi na po natin ma-erase, mabubura. And therefore, kung naibigay nyo na yung botong yan doon sa isang kandidato, tapos biglang nagbago isip natin, hindi na po natin ito mababago. Maliban na lang kung wala pang 12, yun na iboboto po natin. Ayan. May nag-post na isang mayoralty candidate, ewan ko kung napanood din ho ninyo, meron din daw advanced shading doon sa ibang lugar. Nasaan ba yung mga balota as we speak? Hindi po yun advanced shading, mga sample ballots po yung dinidibute nila, ginagaya nila. Yung ginagaya po nila yung pong ating mga balota, yung style, although hindi nila kayang gayahin yung security features, pati yung kulay, etc. Yung po yung mga stencil na mga papel, in fact ang ginagamit pa dyan minsan bond paper. So yan po ay mga ano po nila yan, mga sample ballots po nila na pinapamahagi sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pwede yon kasi tama nga naman, pwedeng mag-practice. Kaya wala naman silang marker eh. So... At saka yung practice po nila, paano po sila magpa-practice pa, nakashade na po yung pinapamahagi na sample ballots dyan po sa inyo. Alam niyo po, meron tayong na-monitor, halimbawa dyan sa may bandang Leyte, na kung saan yung pinapamahaging sample ballots ay hindi po naka-updated. Meaning yung dati nating listahan ng mga kandidato na ang numero ay nagbago dahil nga sa may nag-withdraw at the same time, meron nakakuha ng TRO na nailagay yung pangalan. So medyo kaiingat po kayo sa pinamamahagi na yan ng mga sample ballots. At kaya nga po sinasabi natin, asahan niyo po yung voters information sheets na binibigay po natin. Saan sila nakakuha nun? Nung listahan niyo? Wala po. Ayun po. Dati kasi, kung natatandaan niyo Sir Angel, lahat kasi ng mga ballot faces sa buong Pilipinas ay atin po yung pinost sa website. Pinost nga pala yan. Siguro po nagpagawa sila in advance sa mga sample ballots, tapos nagkaroon ng epekto sa national positions, wala naman sa local positions. Kaya po, pinagpatuloy na lang nila ang pagdidistribute. Iba po yung numero na naandun doon sa lalo na after nung nakakuha ng TRO yung isang kandidato na letter M. Hindi na po nila binago. Siguro nagtipid, kaya yun po yung pinapamahagi nila ngayon. Kawawa naman yung mga napahamak doon. Di ba? Baka yun ang matanda ang numero. Ay, Diyos me. Kaya po kayo ingat po tayo sa mga sample ballots. Huwag po kayo basta mga ganyan. Chairman, eto pa persistent din yung report na sabi ng ibang mga kandidato, naku, delikado tayo sa vote shaving. Is there such thing na pinaghandaan din ho ninyo, Chairman, para mapigilan ang anumang planong vote shaving?
Kaya pa, Ay, teka. dato, Chairman, sandali napuputol. Chairman? Sir Angel, opo. Ayan. Opo. Okay, oo. Go ahead po. Natin yung mga kandidato, mga political parties, abangan niyo po ang pagdating ng mga original na balota. Yan po kasi sa batas natin ay ipadadala sa bawat tresurero ng inyong syudad o munisipyo. Hindi po sa local COMELEC yan. Yan po ay nasa treasury office. Kung ako po sa inyo, magpabantay po kayo, magdamagan, wala na pong uwian. O kaya nirelyebo man lang para po nababantayang mabuti. Kasi po yung sinasabing yung shading ng balota ay pwede pong mangyari doon sa lugar kung saan naka-imbak yan. Ang tawag din, i-operate po nila. O kaya naman, doon sa mga lugar na medyo kayang takutin yung tao o kaya po operation tao, ang nangyayari, shaded by one na lang siya. Shaded by one person. That written by one person eh. So hindi na nakakaboto ang tao at pagkatapos nagse-shade na lamang ay yung mismong tauhan ni ganito o ni ganyan. Yan po ang dapat nating babantayan. Talaga pong hindi yan kontrolado ng makina, walang problema ang makina. Hindi naman po kayang sabihin ni makina kung sino ang nabili ng boto, kung sino ang tinakot na botante o sino yung na-terrorize na botante. Hindi, Chairman, shaving. May isi-shave din. Sabi ko, parang ano kayo pang-ahit na kakimitin doon? Boat shaving. May opportunity ba for boat shaving? Wala po. Yung dagdag bawas na tinatawag, hindi rin po mangyayari yan sa darating na eleksyon sapagkat bago po tayo magpadala ng results, tayo po ay nakapag-imprenta na ng kopya ng election returns at pagkatapos ito'y nakapaskil na sa labas ng presinto na pipicturan, makikita ng lahat ng mga tao. Yung sinasabing shading, yung dagdag bawas, nangyayari po yan noong manual elections na kung saan ang boto mo 9, bigla na lang naging 90 pagdating sa canvassing, nagdagdag na 0. Ang boto mo 100 pagdating sa canvassing, nung nasusuma total na, ang boto naging 10 na lang, nawala yung 0. Dito po impossible po mangyari yan sapagkat yung tinatransmit na results, alam na ng lahat, kahit ng mga abogado o ng watchers ng mga kandidato doon sa mismong canvassing area. Ilang watcher daw po ang entitled ang isang kandidato? Isang watcher ang entitlement ng isang kandidato at isang political party. Bagamat, for practicality sake, ang katotohanan talaga dyan, Sir Angel, hindi naman talaga kakayaning makapasok ang lahat ng mga watcher sa loob ng presinto. Again, pwede sa polling place. Ang polling place, yun yung kabuuan ng paaralan. Wala naman po tayong control at mapipitigilan kung gusto nilang naandun sila. Pero yung sa loob ng presinto, bagamat entitled dapat ang bawat kandidato at political party ng isang watcher, tapos may karelyebo na kapalit, kaya lang po sa sobrang liit ng classrooms, ang napapayagan lang po kalimitan ay watcher ng PPCRB ng NAMFREL, majority party, at minority party. Yung ibang watchers nasa labas na lang po. Kasi meron din at any given time na 10 botante na bumoboto, kasama pa yung 3 miyembro ng teachers ng electoral board at may kasama pa sila na support staff. Pagka po kasi nakapasok ang lahat, Sir Angel, baka po wala nang makaboto sa sobrang dami ng tao sa loob. O nga naman, So, akala ko kasi watcher kailangan lang during canvassing. Hindi pala. Apo, sa presinto pwede rin sila. Kaya lang po, sa labas na lang po yung iba. Pero yung iba po, nag-ahayad ng watcher-watcheran, yung napakasami. Vote buying po ang tawag natin dyan. Hindi. Paano natin malalaman na watcher sila? Meron silang ID? Wala po silang ID. Ang kalimitan, kunyari, naka-t-shirt, tapos nakalagay ay bantay balota. Kaya po, yung mga magkakalaban, i-report niyo po yung napakadaming mga ganyan sapagkat meron po tayo sa ating patakaran na presumption na sila ay engaged sa vote buying. Okay. Chairman, meron na daw bang nadesisyonan doon sa mga anong tawag dito? Nag-violate sa mga poster? So far? Sa posters po ay meron na tayong mga ipapal ngayong araw na ito na napakadaming mga kaso kasi nga po sila ay pinasagot muna at the same time emission sila ng notice material. Mga talaga sa sumusunod. To remove, tinatanggal po nila kapag wala na violation. Talaga. Okay. Naku, pugak-pugak na rin yung signal ni Chairman. In the meantime, Chairman, thank you ha. Maraming salamat. Basta from time to time, makipag-ugnayan ho kami. Lalong-lalo na kung may mga issues na gustong maliwanagan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga malalayong mga probinsya. Thank you, Chairman. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Si COMELEC Chairman George Garcia.
Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza. Si Mayor Senny Mendoza, hindi po kandidato ito. Si Mayor Senny, umaga lang gumigising talaga at nakatutok po sa atin dyan po sa Talisay, Batangas. Ayan din. Ambassador Harry Angping, kumusta ka na ha? At saka si Justice Max De Leon, ayan ha, ng Court of Appeals. Magandang umaga po sa inyo. Ito, kumakandidato. Si Congressman Ador Plato, kumakandidato po dyan sa Bulacan, pero alahong kalaban. Magandang umaga, Kong Ador. Magandang umaga, Pilipinas! Iniginiit ang Teachers Dignity Coalition na magagaling ang mga Pilipinong guro. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, hindi sila papayag na isisi sa mga teacher ang pagiging functionally illiterate ng halos 18 million na mga junior at senior high school graduates ng bansa. Ang katuwiran ni Basas, well-trained ang lahat ng mga teacher natin sa Pilipinas dahilan para maging lisensyado mga ito at pumasa sa government standard. Ang solusyonan niya sa problema ay gawing conducive ang learning environment. Tingnan ang socio-economic status sa mga bata at mga mag-aaral para maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. You cannot expect yung mahusay na output kung ang pinagagawa mo sa teacher ay talagang kumbaga patong-patong, overlapping ng mga trabaho, no? Meron pang mga non-teaching or mga administrative tasks, no? Na napakahirap, di ba? Daming bata sa loob ng isang classroom, di ba? Ang dami niyang hawak na subjects or ang dami niyang hawak na sections ng mga bata, no? So, isa makapagtulong ng maayos. Oo nga naman. Hindi naman papasa sa teacher's board exam yan kung hindi magaling yung teacher, no? Tutugon na naman ng number 72 ang Comadrona Party List ang hindi pantay na pagkakilalang profesional sa mga kumadrona kumpara sa ibang mga health professionals kagaya ng mga doktor at mga nurse sa kabila ng mahalagang ambag nila sa lipunan. Naniniwala si ang Comadrona Party List nominee Attorney Piona Itona. Dapat bigyang dignidad, support at pantay na professional recognition ng bawat health worker, lalong-lalo na ang mga midwife, ang mga kumadrona na kritikal ang ginagampanang papel sa parehong maternal at newborn care sa mga urban man o mga malalayong komunidad. Hindi lamang niya assistant ang mga kumadrona sa delivery rooms kundi tagapagligtas ng buhay, educator at frontline health worker na kadalasang pumapasan sa mga suliranin sa maternal health care sa mga liblib na lugar. Pero sa kabila nito, binigyan din ni Attorney ito na hindi pa rin napagtutuunan ng gobyerno ng sapat na ayuda ang mga kumadrona. Halos wala silang boses sa proseso ng paggawa ng mga pulisi at mga batas sa sektor ng kalusugan. Kung mahahalan ng taong bayan sa eleksyon sa Mayo 12, ang number 72 Comadrona Party List ang pagtaas ng estado ng propesyon ng mga kumadrona, mga midwives, pagbibigay ng malinaw na landas sa kanilang career progression at pinakamahalaga ay pagkakaroon ng kinatawan at boses sa paggawa ng batas. Ang inyo pong may tutulong para mapatatag ang sektor ng mga kumadrona. Alam po ninyo, yung pong maternal care, yung pagiging matalino ho ng bata, hindi naman nagsisimula yan sa kanyang pagpunta sa eskwelahan. Ang talino ng bata nagsisimula habang napoform ang kanyang brain, habang siya nasa sinapupunan. Kung i-equip po natin ang ating mga kumadrona ng sapat na kakayahan, sapat na mga kagamitan para masiguro natin na ang prenatal care ay may bibigay ho sa mga bata, naku, maniwala ho kayo, maiiwasan ho natin ang problema sa dun ho sa tinatawag na functional illiteracy ng atin pong mga graduates. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay baka kayo nag-iisip na ng pangregalo kay nanay sa Mother's Day ha. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga nagsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng dikalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede po ninyong pagpilian. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Yan po yung na available po sa tangerinechocolate.ph.
PH. Yan po yung social media page nila. TangerineChocolate.ph. Diyan daw ho kayo magtanong. Ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik ko natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-iibayuhin pa ng number 88 Agri-Party List sa susunod na kongreso ang pagkalampag sa PhilHealth para ito doon ang dagdag benepisyo sa publiko. Kay Congressman Wilbert Manoy Lee, mananatiling tagabantay ng ang partido sa mga pangako at commitment ng PhilHealth. Ang kinatawa ng Agri-Party List ang unang nagbunyag ng bilyon-bilyong pisong unused funds ang PhilHealth noong 2023. Mula sa expose ni Lee, naging sunod-sunod na increase ng health benefits. Bukod sa 30% adjustment noong February 2024, nagpatupad na rin ng 50% increase ang PhilHealth ngayong taon. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang inisyatibo ni Congressman Lee ay ang mga nagda-dialysis, mga may cancer, sakit sa puso at maging ang mga outpatient sa emergency care services. Burial assistance at iba pang tulong ng isang LGU sa Pangasinan nagagamit daw po sa mga binubugaw na babae. Ito may follow-up report si Romy Gonzalez, RH41. Romy, good morning. Isang dating bugaw umano ng isang alkalde ang lumitaw at nagpapasaklolo ngayon dahil sa banta sa kanyang buhay. Ito ay makarang pagginunano umano ang bugaw na isa sa umanong GF ng alkalde. At para malinis ang kanyang pangalan ay nagpasa itong ibunyag ng 27 anyos na dalagang bugaw na siya ang nagbibigay umano ng babae bilang palausan ng alkalde. Sa kanyang expose, sinabi nito na nasa 15 babae ang kanyang ibinubugaw kay Mayor at gumagastos ng nasa higit 500,000 pisong halaga ang alkalde kada buwan gamit ang budget burial assistance at iba pang ayuda ng lokal na pamahalaan na sana ay para sa kapuspalad na kababayan niya. Sinabi ng witness na lumabas na siya at inilantad ang kalaswan ng alkalde dahil sa banta sa kanyang buhay. Anya may isang pagkakataon na 3 mula sa 11 babae ang kinuha ng mayor sa isang apartment at nag-foursome. Pero natunugan ng kanyang asawa. Tumalon nga po ayon sa kanya sa bintana yung alkalde. At yung isang babae na nadatnan ay sinabunutan pa ng misis. At yung mayor ay kinaumagahan ay patilay-tilay na nung pumasok sa kanyang opisina. Anya ang mga binubugaw niyang 11 babae kay mayor ay dinadala nito sa isang apartment na inuupahan nito tuwing Martes. At Biyernes ang hapon at minsan ay ginagawa ang kalaswan ng alkalde sa mismong opisina nito. Sinabi ng witness na nakilala niya ang alkalde ng 2021 dahil kaibigan niya ang GF ng alkalde nung panahon ng pandemic. Dahil sa walang pagkakakitaan noon ay pinasok niya ang trabahong ito at nagbibigay ng babae sa mayor. At nagdadala ng babae at tuwing siya ay nasisiyan ay 50,000 piso ang ibinibigay sa kanya. Pero madalas ay 5,000 ang kanyang cash sa 5,000 pisong bayad kada babae na dinadala niya sa alkalde. Hindi rin naman ay niya makapagsuplong sa pulisya dahil sa kalagayan niya ngayon dahil ang kanyang nakalaban ay isang mayor. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Ba't ayaw? Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito. Napagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yun po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at South Star Drug. Huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas!
106 Trabaho Party List, sinendorso naman ni Mayor Along Malapitan. Detalye na balita mula kay Edjal Paro sa RH52. Edjal, good morning. Formal nang inendorso ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang 106 Trabaho Party List sa kanyang Grand Rally na dinilohan ng libo-libong residente mula sa bagong baryo. Itinaas ni Malapitan ang kamay ni 106 Trabaho Party List nominee Attorney John Bautista. Nalabas naman ang pasasalamat sa alkalde. Sinasabing Grand Rally, ipinakita rin ni Malapitan ang kanyang suporta sa 106 Trabaho Party List na may layong isulong ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa pinakahuling survey ng WR Numero Research, umangat ang 106 Trabaho Party List at ngayon nasa ikatlong pwesto na sa mga napupusuang party list sa Metro Manila. Isa sa mga pangunahing advokasya ng 106 Trabaho Party List ay ang pagsulong ng kalidad ng hanap buhay, magandang pasahod at benepisyo at patas na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edjel. Standby muna, Bal Gonzales, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, 10 minuto na lamang bago mag-isa sa umaga. Iniling naman na aksyon dapat party list sa pamahalaan na bilang mga bayani ng bayan. Kailangan bigyan o ibigay sa mga pamilya ng mga OFW ang kanilang mga pangangailangan. Kinabi ni Action Dapat Party List number 1 nominee, dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza. Bilang mga bayani nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, sila na may mga pamilyang naiwan sa Pilipinas ay dapat ding matulungan. Ang tulong ayon sa Action Dapat Party List ay kailangang ayusin ang pamahalaan sa pamumuhay ng mga pamilyang OFW, bigyan ng pantay na oportunidad sa kalusugan, edukasyon, personal security at pabahay. Dahil kahit maliit ang kinikita nila, mas magiging komportable naman ang buhay nila. Ipinangako ni Braganza na magsusumikap sila sa trabaho sa Kamara upang mabigyan ng matinong gobyerno ang mga OFW tungo sa komportableng buhay ng mga ordinaryong pamilya ng mga OFW. Si Congressman Dante Marcoleta daw at iba pang mga pambato ng PDP Laban may rally sa Quezon City. Nagpunta si Kitty. Nandun din si Bal Gonzales, Sari Tribal. Kuya Angel, kasama si Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta ay nilibot ng mga kandidato ng PDP Laban sa national at local elections ang 6 na distrito ng lungsod ng Quezon. Mahalaga ang campaign rally na ito sa panig ng partido dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay dumalo si Kitty Duterte sa campaign rally ng PDP Laban sa lungsod. Mula sa District 2 sa Barangay Batasan Hills ay nagmotorcade ang kampo ni Congressman Marcoleta hanggang sa Barangay Pilyahan kung saan isinagawa ang pangangampanya sa mga botante ng District 4. Sa kanyang talumpati, ginit ni Marcoleta na walang dapat maiiwanang mahihirap sa pagbibigay ng ayuda o tulong mula sa gobyerno. Sa mungkahi ng mambabatas, dapat ay gawing batayan sa pagbibigay ayuda ang 27 milyong bilang ng mahihirap na kumukonsumo ng below 2,000 pesos na kuryente. Bukod sa gagawin ng libre ng gobyerno ang kanilang kuryente, ay ito na rin aniyang gagamiting batayan sa kung sino ang tutulungang mahihirap para maiwasan na ang pamimili kung sino ang dapat nabibigyan ng ayuda. Dapat nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa ang bilang ng ating mabibiyayaan 27 million na mahirap na Pilipino. Oy, wala pang corruption doon. Bakit? Dire-diretso nga sa inyo eh. Wala pang magpapapugi. Akala mo kasi galing sa kanila yung pera. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Binigyan din naman ang PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondok na dapat na kung dati ay may kamay na bakal ang Pangulong Digong. Kailangan naman ngayon ng bakal na prinsipyo sa Senado upang maibalik ng Pilipinas ang dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Attorney Bondok, ito'y upang may sa batas ang prinsipyong Duterte na nag-aangat ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino, nag-usad ng ekonomiya ng Pilipinas sa mabilis at naging matagumpay hanggang sa magtapos ang kanyang termino. Kailangan na niya ng sambayan ng Pilipino hindi lamang ng pisikal na ibalik sa Pilipinas si Mayor Digong, kundi sa pamamagitan ng pagpapasa ng pangmatagalang batas na magpapatupad ng mga tamang panuntunan.
Kasabay nito nangako din si Atty. Bondok na kung mahahalal ang taong bayan, bibigyan niyang prioridad ang paggawa ng batas na nakaangkla sa prinsipyo ng mentor niya at kaibigan na si Mayor Digong. NCRPO Chief inatasan ng mga tauhan na maging profesional sa pagganap ng kanilang election duties. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Bal? Nawawala si Bal. Mamalengke na lang muna tayo. Kasama natin ngayon si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Naputol din. Babalik tayo makalipas lamang po ang ilang hanap buhay. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Okay, sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, nandyan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangon na Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model ho ng townhouse, yung Bianca. Aba, 2-story townhouse yan na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo mabil through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag lang sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangon na Rizal. Kung ngayon pa daw ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Balikan muna natin si Bal Gonzales. Bal. Ay. Bal Gonzales. Boy ba? Boy? Si Giselle na lang, si Giselle. Mamalengke muna tayo. Giselle, go ahead. Ha? Good morning, Kuyang Angel. Inatasan ni National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aguirre ang kanyang mga tauhan na maging profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa darating na May 12 midterm election. Muling iginiiti-Aguirre ng 5 pangunahing prinsipyo na kailangang isabuhay ng bawat pulis. Kabilang dito ang pagtalima sa mga pangunahing batayan sa pag-iwas at paglutas ng krimen, mahigpit na pagsunod sa police operational procedures at ang pagpili na gawin ng tama kahit sa may hirap na sitwasyon. Binigyan diin din niya ang kahalagahan ng pag-iwas sa anumang uri ng iligal na aktibidad anuman ng kalagayan at hinikayat ng lahat na hayaan ang kanilang mga kilos na patnubayan ng pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Iginiit din ni Aguirre na anumang uri ng paglabag o irregularidad ay hindi palalagpasin at papatawan ng karampatang parusa kung mapatutunayan. Itinaalala rin niya sa lahat ng tauhan na ang tiwala ng ating mga kababayan hindi basta-basta ibinibigay kundi kailangan kitain sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na tamang pag-uugali at malinaw na integridad. Ang presensya niya ng mga pulis sa mga lugar ng botohan ay dapat magsilbing simbolo hindi lamang ng otoridad ng PNP kundi ng pag-asa ng taong bayan para sa isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Si Giselle pa rin. Kala ko magpapalengke report si Giselle. Thank you, Giselle. And with that, paalam na ho tayo, ha? Uy, teka nga pala, may paalala ho ang FDA, ha? Meron daw isang brand ng katol. Ingat ho kayo dahil yan walang certification. Kak brand mosquito coil. Ingat po kayo dyan, ha? Kuya Angel po, siyang kalapal mo na iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay George Bernard Shaw. Ang sabi niya, the worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them. That's the essence of inhumanity. Ako, ang daming inhuman ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! ACS na umaga.